Si Leni Robredo, dating Vice Presidente ng Pilipinas, ay kilala sa kanyang malinis na record sa serbisyo publiko at matibay na advokasya para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Bago siya naging Vice Presidente, nagsilbi siya bilang kongresista ng 1 distrito ng Camarines Sur, kung saan nagtutok siya sa mga programang pang-edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Naga City, maraming taga-suporta ang natuwa at umaasa sa kanyang karanasan at dedikasyon na magbibigay ng mas progresibong pamumuno sa lungsod. Ang kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy, ay nakita bilang isang hakbang pabalik sa kanyang mga ugat bilang isang local na leader at isang pagkakataon upang mas lalo pang mapalakas ang Naga sa ilalim ng kanyang pamamahala. Si Robredo ay kilala rin sa kanyang sinelas leadership o ang kanyang malapit at personal na pakikisalamuha sa mga tao na inaasahang magpapatuloy kung siya ay mahalal bilang alkalde ng kanilang lungsod. Alam ko yung capacities ko, mas mahusay ako sa executive post. Mas mahusay ako sa executive post, pinaka hinahanap ko lagi yung community work. Na tingin ko mas mabibigyan ako ng pagkakataong gawin yun pag local executive post yung panghawakan ko instead of the Senate. Lagi ko sinasabi na alam ko naman yung limitations ko. Mas ano talaga, parang yung skill sets ko, mas bagay talaga for the mayorship kumpara sa Senado. Yung pangalawa, naging tradisyon naman ito dito sa Naga na bago nabubuo yung line-up for Team Naga, idinadaan talaga sa proseso. Siguro yung pagkakaiba lang dito, sinimulan ko ng asawa ko pa before, ang pagkakaiba siguro ngayon dalawa. Yung dalawang pagkakaiba, parang first time na ginawa, na parang may qualitative portion, yung consultations. Hindi lang siya preferences. Pero parang nag-identify kami ng 3 categories ng qualities na hinahanap sa isang public servant. Yun yung first part ng mga tanong bago pumunta doon sa preference part. Yung pangalawa, dati kasi may executive na incumbent. Pag incumbent ka, hindi ka nadadaan sa proseso. Pinago namin yun this year. At balak namin na each and every elections, yung incumbent, sinasubmit ulit yung sarili niya sa proseso. Kasi ano din to, nagpupot ng pressure sa mga nakaupo na talaga mag-perform. Pangalawa, para mas fair din yung proseso na hindi gusto sabihin na pag incumbent ka may entitlement. So, okay naman yung nangyari. Hindi perfecto. Hindi perfecto, nakita naman yung flaws ng system. Pero mabuting na umpisahan na. Tingin ko hindi naman dahil sa Robredo. Kasi tingin ko kung merong malaking legacy yung asawa ko, yung legacy na yon na anyone can lead. Diba? So sa akin lang, laging pag kine-claim natin na nagpa-practice tayo ng good governance, sisiguraduhin natin na hindi lang tayo yung nag-claim. Sisiguraduhin natin na yung mga independent na mga assessments, kino-confirm yung ating claim. Right now, maraming nawala sa atin na parang independent assessment. Halimbawa, paano natin makaklaim na nagpa-practice tayo ng good governance, wala nga tayong unqualified to opinion. So parating may deliberate na attempt na sisiguraduhin natin na yung mga assessments ng independent agencies kino-confirm yung ating claim. Kasi yun lang naman yung paraan eh. Ito din yung ginawa, hindi lang for Naga, pero ito yung ginawa namin for the Office of the Vice President. Hindi enough na yung mga good governance na mga proseso in place. Pero ang pinaka-importante na nakikita yun ng iba para meron kaming pruweba na tama yung ating claim. Ngayon, sa Angat Buhay, ganun din. For 2 straight years, unqualified opinion na kami sa SGP. So kahit hindi kami government office, patuloy na merong desire na
i-submit yung sarili for assessment. Halimbawa yung ISO accreditation, the entire time that I was Vice President, nare-certify kami, nung umupo ako as Chairman and President of Angat Buhay, ganun din. Nag-ISO kaagad kami. In fact, the other day, nare-certify lang sa amin. So, parating magiging metrics natin for good governance na yung mga government agencies ba na sumusupat, sang-ayon ba sila sa claim natin na pinapractice natin yung good governance. Aspiration na yung mga makapag-innovate kami ng mga programa sa Naga and ma-showcase namin na the programs work and maging replicable siya sa ibang mga local government units all over the Philippines. Pero hindi siya preparation for a run. Kasi tingin ko yun yung magiging pitfall ng programa. Pag yung programa ginagawa mo dahil politika yung pinaka-consideration, tingin ko hindi yun mag-work. Kasi laging iniisip mo yung botante, laging iniisip mo na gagawin mo lang yung programa sa mga lugar na marami yung bumoboto. The fact of the matter is, ang pinaka-pangangailangan ng isang lugar, laging nandun sa pinakamalalayo sa pinakakukonti yung mga tao. So, I don't think dapat maging consideration na Magandang araw mga banateros. At tama ang inyo nabasa. Si Leni Robredo tinawag ng fake news si Trillanes. Mamaya papakita natin yan. Pero bago yan, alam nyo ba na si Leni Robredo ay umatras na? Kasi pinupush siya ng mga kaalyado niya, ng mga pinklawan, ng mga, alam mo na, mga dilawan dyan na kunwari ngayon, pinklawan na. Pinupush siyang tumakbong senador. Pero siya hoy umatras, hindi kinaya ang powers. Bakit kanyo? Siguro natatakot matalo uli. Natatakot na maulat uli. Kaya ngayon tumakbo na lang po siya sa Naga bilang mayor. Nako. O eto, anyway, panoorin natin tong balita na ito Tapos mamaya dyan, makikita natin yung komento niya dun sa batikos ni Trillanes. Di ba, binatiko siya ni Trillanes na kesyo bakit daw siya nakipag-meet kay pangalan nito, kay BP Sara Duterte. Eto rin yung pahayag nung kanyang amuyong na spokesperson ni Robredo. Halatang scripted yung sagot ni Leni Robredo tsaka nung kanyang spokesperson, parehong-pareho. Bakit kanyo? Alam niyo naman si Leni Robredo, hindi makasagot yan ng diretso Kailangan talaga may nagtuturo dyan Di ba, Lenny? Panoorin natin. Formal nang inanunsyo ni dating Vice President Leni Robredo ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Naga City. Bumurin siya ng Team Naga. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard. Tama ba yung dinig ko? Team Naga o Team Tanga? Sorry hindi ko sure Hindi, sorry, hindi ko makasisure Hindi, baka mamaya mali yung dinig ko Kasi ang dinig ko Team Tanga, yung pala Team Naga. Okay. Sorry naman, sigaw. Ikaw talaga? Talay. Peña. Matapos magsilbi bilang vice-presidente, sasabak naman si dating Vice President Leni Robredo bilang alkalde sa Naga City sa Camarines Sur. Yan ang formal niyang inanunsyo sa isang press conference kanina. Ipapakita raw ni Robredo na good governance works sakaling manalo bilang mayor. Nag-legislative ako, nag-executive ako, nakita ko kung saan yung strength ko. At yung pinaka-passion ko talaga, yung communities. Parang mahirap para sa akin mag-senador. Ba't di ka na lang magbarangay tanod? Communities pala O kaya barangay captain. Hindi, totoo, di ba? Kasi yung palusot niya, kaya hindi daw siya tumakbong senador, dahil sa ang kanyang puso daw is sa community. Ba't di ka na lang magbarangay captain? Yun talagang Talagang dikit ka nun. Dikit ka talaga sa barangay nun, Di ba? Talagang kasi sorry yung palusot mo medyo hindi benta sa akin Siguro nakita mo talagang mahina na pinklawan kasi eto tama naman yung desisyon niya.
Sa totoo lang, tama itong decision niya. Dito, mananalo siya. May chance siyang manalo dito sa Naga. Alam mo naman yung mga taga-Naga. Kasi ganyan naman sa Naga yung mga taga-probinsya. Pasensya na, pero minsan regional tayo taga sa amin yan, kaya boboto ko yan. Ganito yan, di ba? Since alam naman natin taga Bicol ito, kaya taga Naga, kaya ngayon yan tatakbo dyan. At syempre, kung ikaw naging vice president ka na, malamang sa malamang, malaki din ang iyong following dyan sa Naga, di ba? Pero yung palusot niya na kaya ako hindi tatakbong senador kasi pang community talaga ako. Bulok ang style mo, madam bulok yan. Hindi, kasi kung gusto mo talagang pang community, yung talagang nasa ground, mag-barangay captain ka na lang, di ba? Yun talaga pang community. Hindi kasi, okay lang sana kung sabihin mong, hindi, kasi baka sabihin na iba yan, bakit si Yorme? Bakit si Yorme tumakbo ngayong mayor, hindi siya nagsenador? Una-una sa lahat, kasi talagang ang may gustong tumakbo si Yorme na bumalik sa Maynila bilang mayor ay yung mga taga Maynila. As a matter of fact, did you know that nung tumakbo ng 2022 si Yorme bilang presidente, marami sa mga taga Maynila hindi pabor doon? Bakit? Mas gusto nila si Yorme na nasa Maynila lang. Parang yung panahon ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte gusto nila noon, ayaw nung mga taga Davao ayaw nilang i-share si Pangulong Duterte. Sabi nga nila, sana dito na lang sa amin kasi mas gusto namin ang mayor namin ganito, di ba? Kasi nga, mahal sila ng kanilang mga constituent dahil maganda yung kanilang nagawa. Si Pangulong Duterte, si Isko Moreno, maganda ang kanilang nagawa sa kanilang lugar. Kaya nga nung sila ay eto na, ngayon pinatatakbo rin si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. Ngayon pinapatakbo din ngayon ng mga tao gustong bumalik si Isko Moreno sa Maynila, di ba? Yun sana magandang dahilan. Yung gusto kang bumalik na mga taga-Naga kaya ka pinatatakbong mayor. Sana ganun. Kaya lang yung palusot mo na hindi kasi para mas pang community. Halatang halata na umatras ka lang dahil alam mong wala na yung tinatawag nilang pink magic na yan. Kalokohan yan. Kasi meron silang pautot na kesyo may pink magic pa, may mga ganyan-ganyan. Kalokohan yan. Huwag nga tayo magloko-lokohan dito. Wala nang pink magic. Alam mo kung bakit walang pink magic? Kasi may mga nagsasabi dyan, may pink magic. Mga gunggong. Wala ka na nanalong senador nyo, pink magic. Hindi kasi katarantaduhan naman po kasi yan. Kagaguhan mo yan. Sinasabi nila, may pink magic pa, may dilawan magic pa. Ulul! Wala ka na nanalong mga senador nyo Tapos sasabihin ninyo, pink magic. Magpanalo muna kayo na senador bago kayo magkaroon ng pink magic dyan. Pambira, oo. Ilan na senador nyo tumakbo nung nakarami? Nanalo ba? Wala. Walang pink magic. Kaya yan siguro ang dahilan kung bakit ito si Robredo hindi na tumakbong senador. Sayang nga naman ang pera, pambihirang buhay Ang hirap-hirap mga kampanya ng national, pinaasa nyo yung ali, di ba? Hindi totoo, pinaasa nyo yung ali noong 2022, pink flowers, pinuno namin ng Ortigas. Sa bihirang buhay ito, Ortigas pinuno na, wala pang 1 milyon yun Asang-asa naman kayo, mananalo kayo nun di ba? Hindi, lang yan, ganito, dinaya lang yan, kalokohan. Huwag na tayong masyado tayong Ito lang ang masasabi natin, magising na kayo sa katotohanan. Wala na ang pinklawan, wala na ang dilawan, tain na huyan. Kaya nga ngayon, mabuti ang desisyon mo, madam. That is a very wise decision, Leni Robredo, that you only run for mayor in Naga. Diyan, sa tingin ko, pasok ka dyan. Totoo. Aminin naman natin. Ayaw nyo? Ayaw nyo pa rin mga taga-Naga? Hindi, alam mo kung bakit. Ito sana if there is a call from Naga people na, oy, Madam Leni Robredo, tumakbo ka sa amin bilang mayor. Meron kayo narinig na ganon? Meron kayong narinig na panawagan mula sa mga taga-Naga na gusto nila si Robredo? Alam mo, eto totoo ito. Marami kong kaibigang taga-Naga, taga-Bicol. Alam mo, ang sabi nga nila, totoo ito, sabi nila, hindi nga nila kilala si Robredo until nung tumakbong vice president yan at nag-iingay nung vice president yan.
Pero nung taga-Naga, hindi namin naramdaman yan. Yan ang sabi ng mga taga-Naga, ng mga taga-Bicol, hindi naman namin naramdaman yan eh. Nakilala na lang namin yan nung nanalong Vice President at nag-iingay-ingay, inaaway si Duterte, ganun. Pero yun talaga, wala. Hindi namin kilala yan. Ang dami nagsasabing mga taga-Naga, taga-Bicol na hindi. Ibig sabihin, anong ibig ko sabihin nito? Isa lang. Ang ibig ko sabihin, hindi tatakbo si Robredo, it is because nananawagan ng mga taga-Naga. Walang ganun. Ibang-iba kay Yorme. Kay Yorme Isko Moreno, yung mga taga-Maynila, unang taon pa lang ni Hani Lacuna na mayor ng Maynila, sinabi na nilang gusto nilang bumalik si Yorme. Actually, di nyo ba napansin nun? Diba? Nagpo-post tayo na maganda, tumakbo si Yorme sa 2025 na senador. Diba? Isa yan sa mga binablog ko. Pero alam mo, may mga nakikita ko reaction dun ng mga taga-Maynila. Sinasabi nila, ayaw namin siyang tumakbong senador. Mas gusto namin bumalik na lang siyang mayor ng Maynila kasi walang nangyari sa Maynila. Nagkagulo-gulo lang kami dito. Yun talaga ang totoo. Ibig sabihin, meron talagang panawagan kay Yorme na bumalik ng Maynila. Dito kay Robredo, walang panawagan ng mga taga-Naga na bumalik sa Tadaga. Wala. Di niya kilala kung taga-Naga siya eh. Basta alam lang niya na taga-Naga siya kasi pinagmamalaki niya. Tapos kunwari, sasakay siya ng bus, papara siya ng bus sa SLEX. Di ba? Tama, mali? No. Di ba pa ganun-ganun sa SLEX? Ganda, biro lang ha. Baka sabihin nila, hindi naman sa SLEX yun. Hindi, mukhang SLEX yun eh. Pero pumapara siya. Pambirang buhay reo. Pumapara ng bus sa SLEX. Tuloy natin to. Na wala masyadong opportunity to communicate. Mas nababagal. Wala daw opportunity sa Senado, syempre. Mahirap dyan eh. Alam mo, ito pag ikaw wala ka sa seating power o position ka, halimbawa, kunwari, ang nakaupo ngayon si Marcos, syempre, mga bata niya, mga Senate President, bata niya si Speaker, yung mga committee, bibigyan lang dun sa mga kaalyado nila. Ganun naman talaga ang laro sa Senado at sa Kamara eh. Kaya pagka dyan, mahirap makakuha ng project. Mahirap makakuha ng project pag opposition ka. Yan ang katotohanan dyan. So, ibig sabihin, less ang opportunity. In the words of Leni Robredo, less ang opportunity. Opportunity for what? For project. For what? What about the project? Basta less opportunity. Bahala na kayo magtuloy nun. Gusto nyo, tuloy nyo lang sa baba. Less opportunity for... lagay nyo dyan, Di ba? Kayo na magsagot. Okay. Sagutin nyo, ha? Yung skill set ko sa executive. Gusto rin ibalik ni Robredo ang dating pamamahala na naumpisahan ng kanyang asawa na dati ring Naga City Mayor at DILG Secretary Jessie Robredo. Sa presscon, ipinakilala rin ni Robredo ang kanyang Team Naga kung saan makakatandem niya sa eleksyon bilang Vice Mayor si incumbent 3rd District Congressman Gabby Bordado. Sa 10 konsehal ni Robredo, 5 ang incumbent at 5 ang... Siya ba yung nakadilaw, yung Vice Mayor? Di nasabihan? Ba't di nyo in-inform? Di na pala tayo dilaw. Inform nyo kasi. Yan ang problema sa inyo, hindi nyo ini-inform yung bata nyo eh. Uy, di na tayo dilaw, pink na tayo ngayon. Wala na, sinusuka na tayo mga dilaw, kaya pink na tayo ngayon. Diba? You fight o baguhan. Lahat daw sila dumaan sa selection process mula sa konsultasyon ng mga residente ng Naga at iba't ibang sektor. Bukas magpa-file ng kandidatura ang Team Naga. Sinagot naman ni Robredo ang mga naging pahayag. Dito naman na tayo sa topic na to. Ang bihira. Kawawa naman to si Trillanes talaga. Lipat tayo dito sa topic na to kasi sinagot na ni Leni Robredo yung birada, yung banat nitong kahul na ito. Di ba? Sagutin mo nga. Sige nga. Ating Senador Sonny Trillanes sa kontrobersyal na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanya noong nakaraang buwan. Giit ni Robredo, nirerespeto niya ang nararamdaman ng dating senador. Huwag mo nang respetuhin yung nararamdaman niya. Walang kwenta yung nararamdaman niyan. Yan ang taong toxic. Alam niyo ba yon? Yan ang pinaka-toxic na tao sa mundo na to. Yan ang pinaka-toxic na politiko. Kaya wag nyo nang pansinin yung nararamdaman yan. Kasi kung papansinin mo lahat na nararamdaman niya, magiging toxic ka rin. Hindi, walang biro
Pag yan ang mga pinapansin mo, magiging toxic ka rin kasi napaka-toxic niyan. Lahat inaaway. Hindi niyo ba napansin? Pati nga ngayon si Robredo, inaaway na rin eh. Oh, di ba? O kasi nga dahil sa pagbisita ni VP Sara Duterte kay Robredo, inaaway kagad. Alam mo yun, grabe napaka-war freak nitong maman to, no? Alam natin na for a very long time talagang nilalabanan natin ni Senator Trillanes yung Duterte. At naiintindihan ko where he's coming from. Medyo nag-react lang ako dun sa isang statement niya na sinasabi niya na alam ko na beforehand. Oh, yan kasi sinasabi ni Trillanes na, wow, dinoloko nyo tao. Alam nyo naman, beforehand, dadalaw dyan si VP Sara Duterte. Ginaganon ni Trillanes eh. Oh, eto, sagot ni Madam Robredo. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Hindi yun totoo. Kaya nga sinasabi ko na okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Ha, ayan. Yan. Kita mo na, Trillanes. Okay naman yung opinion mo kahit yung opinion mo toxic. Pero wag ka naman fake news. Oh, pambira. Ewan ko na lang ha. Ano kaya magiging reaction dito ni Trillanes na siya ay somehow sinabihan ng fake news ni Robredo? Gago! Kawawa naman ito si Trillanes. Oh, pambira. Oh. Wala na talagang kakampi. Di ba? Kasi inaway mo na lahat eh. Kahit anong away mo na lahat. Inaway mo na lahat. Lahat ng senador na nakasama mo, inaway mo. Di ba? Oh. Oh, mga anak ni Duterte, inaway mo. Oh. Pati, alam nyo ba dati, kahit yung mga tulpo inaway nito? Lahat talaga inaway nito. Walang pinalagpas to. This time, si Robredo naman, na sinabihan niya, huwag nyo kaming bulahin. Talaga namang matagal niya yung imiting nyo eh. Ang una nga nag-react niyan, yung kanyang, amuyong nito eh, ni Robredo eh, na sabi, tinawanan si tinawanan si Trillanes eh, nung amuyong nito, tinawanan eh. Sabi ba naman eh, hindi totoo yan. Sinasabi ni fake news. Oh, ayan nakasulat na oh. Oh. Okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Oh. Sa madaling salita, fake news ka. Ikaw talaga. Fake news. Trillanes, fake news. Kawawa ka naman. Nako. Oh. Bukod sa local bid, sinabi rin ni Robredo na tutulong siya sa pangangampanya ng mga kaalyadong sina Laila de Lima at Chel Jokno para sa Kongreso. Ano yan? Cookie ni Mocha? Ay, yan yung ni Mocha. Cookie ni Mocha yan ha? Ano na naman pautod dyan? Naku talaga. Cristobal. Pwede. At Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa pagkasenador. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ayun, mga Julius kapatid. Papaupo. Iba na ang Dali may lang, alam. Julius. Easy. Antay natin baka naman yung nasusunod na tatakbo. Anyway, ayun na nga po ang balita dyan. So, ewan ko kung aminado si Robredo na talagang ang mga pink lawan, yung magic, sinasabi nilang pink magic, wala na. Wala na talaga. Umatras na sa pagtakbong senador ang mga pinklawan. Oh, di ba? Palakpakan tayo diyan. Oh. Kasi alam nyo, yung style ninyo na nanggugulo lang, style ninyo na ginawa, kasalanan mo rin naman Robredo eh. Mula 2016 to 2022, alam mong may nagawang maganda si Pangulong Duterte. Okay, hindi perpekto. Wala namang perpektong presidente. Siyempre, may mga sumasablay, minsan may nagkakasala. Ang importante, napaparusahan. Importante, natatanggal. Yun ang importante doon. Meron naman di siyempre mga, imposible naman lahat na lang ng maayos doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi. Merong mga nagkakasala at napaparusahan. Diba? Ang ginawa mo, nagpaka-Trillanes ka noon. As in, wala kang nakitang maganda sa panahon ni Pangulong Duterte. Buti pa si Pangulong Duterte, inilagay ka 2 beses sa kanyang gabinete. Ikaw, wala kang nakitang maganda, kasalanan mo rin. Kaya ngayon, ang dating talaga is naging toxic ka sa lipunan. Ngayon,
nagagalit ka o sinasabi mo wag naman sana fake news doon sa taong toxic din. Siyempre, sabi nga nila, magnanakaw, galit sa magnanakaw, mandaraya, magalit sa mandaraya. Ang toxic, galit sa toxic, di ba? Kaya ngayon, yan ang napapala mo. Kasi nga, yan ang ginawa mo nung panahon ni Pangulong Duterte. Yan ang ginawa mo, naging toxic ka. So, tinotoxic ka ngayon ni Trillanes. Si Trillanes, ano na yan, tanggap na natin yan. Yan ang pinaka-toxic na tao sa lipunan. Yan ang pinaka-toxic na politiko. So, wag na po nating pansinin yan. Una-una, feeling ko ending na karir ni Trillanes di ba? Yung pagtakbo pa lang niya sa Caloocan na pinagtatawanan siya ng mga taga-Caloocan, ending niya na yun. Di ba? So, pagbigyan na lang natin na magkalat na lang. Hindi ko nga maisip kung bakit pinapansin pa siya ng media na kahit wala namang tumamang sinasabi ito si Trillanes, pinapansin pa rin siya ng media. Dahil ba maraming galit kay Trillanes kaya siya pinapansin para may manood, di ba? Kasi yun nga lang sa mga kasamahan din niya na sabihin, dati ring mga mambabatas. Di ba nung tinanong tungkol may destabilization, ano sagot ng mga mambabatas? Ari ng Marites, di ba? So ibig sabihin po, talagang wala na ho siyang wala nang nakikinig sa katulad ni Trillanes. Wala nang naniniwala sa katulad ni Trillanes. Sa tingin ko nga, siguro mga 5 to 10% lang makukuhang boto niyan sa Caloocan. Hindi, mapapahiya yan. Hindi, kung ako sa'yo, Trillanes, bumitaw ka na. Feeling ko mapapahiya ka ng todo Pero okay din yun. Para sana namnamin mo na maniwala ka na sa sarili mo na walang naniniwala sa'yo. Diba? Kasi mga taga-Caloocan, mga taga-Caloocan, ipakita nga ninyo sa taong bayan kung may naniniwala pa kay Trillanes. Sa tingin ko walang naniniwala dyan Sa tingin ko nga, mataas na siguro makakuha siya ng 15% na boto. Pinakamataas na yun. Diba? So, kayo na po bahala, mga taga-Caloocan, kung ipapakita nyo ba sa buong Pilipinas na wala nang naniniwala kay Trillanes? Ipakita ninyo sa darating na eleksyon. Okay? So, maraming salamat po. Ako po si Bana.